parang hindi yata tama na tayong gumagawa ng tuwid, tayo pa ang natatakot. At yung mga magnanakaw na yan, sila pa yung nananakot. Parang baliktad po yata. So, sabi ko, it should be our mindset na normal lang tayo, no? Pero we observe also adequate security measures para alam mo na may pera yung ating mga napangalanan at meron din silang impluensya, no? Ayun nga mga kadita, grabe na nga ho talaga itong mga naging pahayag. Yung naging interview dito kay Attorney Levy Baligod kung saan mga kadit, inamin niya na nga ho yung panggigipit na itong gobyerno. Hapang haharas ho sa kanila kasama ang kanyang mga, alam niyo na, yung 18 ex-marines mga kadit, dahil inamin niya mga kadit na ma-impluensyang tao ang kanilang binabangga, hindi ho basta-basta at malaking sindikato. Dito mga kadit, wala ho tayong papatagalin, papahabain na intro dahil pakikinggan ho natin at sabay-sabay tayo magre-react dito sa mga naging pahayag nitong si Attorney Baligod patungkol dyan sa malaking sindikato na nangyayari sa gobyerno. Kaya mga kadit, kung bago lang ako sa ating channel, isang like, sa share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na yan, reacta na ho tayo dito. Si Mr. Gil N. Natividad Jr., si Mr. Anselmo Taberto, si Mr. Joel G. Cadyao, si Mr. Romel C. Galapon, si Mr. Cecilio S. Laroder, si Mr. Bernard A. Bumbal, si Mr. Crisani L. Dado, si Mr. Fidel N. Corpus, at panghuli po si Mr. Walter N. Manansal. Meron po dito mga government ID na inyo pong sinumite kasama po ng salaysay na ito. Kinukumpirma niyo po ba itong mga ID na ito? May inyong binigay. Tama po. Kayo po ang lahat nagbigay nito. Okay. Tatanungin ko po kayo. May mga nakapirma po sa mga pangalang binanggit ko sa taas po ito. Tatanungin ko po kayo. Ito ba'y pirma po ninyo? Okay. Bernard Tube, pirma po? Okay. Rosebert Maupan, pirma po ninyo? Yes, sir. Okay. Kenny Bolotante, pirma po ninyo? Johnny Buduan, pirma po? Rodante Orbillo, pirma po ninyo? Okay. Rainy Boy Julian, pirma po ito? Okay. Christopher Esquivel, pirma mo po ito? George Villalon, pirma po ito? Junior. Romeo Romel Robares, firma mo po ito? Ako po. Okay. Gil Natividad Jr., firma mo po ito. Anselmo Taberto, firma mo po ito. Walter Mananansan, firma mo po. Okay. Joey Cadyao, firma mo po. Romel C. Galapon, firma mo po. Yes, sir. Okay. Cecilio Laroder Jr., firma mo po ito. Bernard Bumban, firma mo po ito. Okay. Crisani Dado, firma mo po ito. Fidel Corpus, firma mo po ito. Yes, sir. Ito po ay pinagsamang sinumpang salaysay. Kinukumpirma niyo po ba na inyong mga salaysay ang nakapaloob dito sa dokumentong ito? Yes. Okay. Kusang loob niyo po ba itong binigay, itong salaysay na ito? Opo. May tumakot po ba sa inyo? Wala. May pumwersa? Wala. May pinangako po ba sa inyong Naku po, gantimpala ito o na pera? mga kabit. Kinukumpirma niyo po ang mga pirma niyo rito? Opo. Maraming salamat po. Unmute yourselves, guys. Yon. Doon natin nakita, alam mo, bigla akong naalala, ito sana ang ang formal na paraan ng pagnonotaryo na nung balik na naman Marlon, yung eksena sa yung eksena sa Villamor Air Base. Sa Villamor, oo, tama, no? Ang nagnonotaryo yung notary, yung dalawang witness na lawyer, si Attorney Torion, Attorney Vic Rodriguez, no? Yun nandun sa bangketa, doon sila nagsisil, di Kasi ba? ayaw papasukin sa loob ng Villamor Air Base, yung notary public lawyer, nakasama nila Attorney Vic saka Attorney Torion, para sana mismong sa harap ni PRRD, sumpaan, pirmahan at patunayan na yung laman ng petition na yun na ihahain sa Supreme Court, personal na nalalaman ni Tatay Digong. Ang problema, dahil nga yung pag-kidnap kay PRRD, pati yung pag-notary, inipit nila.
Ayan nga no, para mas marami pa tayong malaman tungkol sa sa notary na to at ano pa ang nangyari diyan, kailan nangyari yan, atin pong maririnig ang storya mula sa ating special guest ngayong araw na to, no? Anti-corruption advocate, we have Attorney Levy Baligod. Magandang hapon, magandang tanghali, Attorney Levy. Magandang tanghali po sa inyong lahat at sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Ako po si Pam ng Third Floor Studio. Marlon, please introduce Attorney yourself. Levy, Marlon po. Ay, Marlon, magandang tanghali. Miss Pam, magandang Hello po. tanghali. And of course, Yes. Magandang tanghali po, Attorney Levy. Si EB po ito, si Elmer Hogalbot ng Cebu. Magandang tanghali po, Sir EJ. EB. EB, opo. Attorney, pasensya na at naistorbo ho namin ang inyong pananghalian, pero maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Binibigay po namin sa inyo ang entablado dahil napanood po namin ang inyong controversial na interview sa isang channel na halos hindi kayo napagbigyan magsalita. Siguro yung tinutukoy po ninyo yung kay Regina Lay ba yun? Regina Lay, opo. Oo, at saka kay Ed Lingaw, at saka kay Ma'am Ami Pamintuan. Opo. Na may nag-send po sa akin ng link at pinanood ko, ay medyo hindi maganda yung signal ko, hindi ko masyadong naririnig yung mga tanong din. Pero I just tried to get the context of the question. Pero normal lang naman po yung demeanor ni Miss Regina Lay. I know where she is coming from. And sa atin lang ay mag-focus tayo sa issues. Yun lang po sa akin. Tama ho, yun ho ang magaganap ngayong araw na to. Ngunit isang paglilinaw po, bago po tayo pumunta sa talaga namang kainitan ng issue, no? Totoo po bang sinabi ninyo, dahil ito po ay ayon na rin sa palasyo or sa isang interview din po ng press officer na si Attorney Claire Castro, sa isang channel din po, no? Na sinabi niyo po ba na isang pagkakamali na nailagay po ang pangalan ni Representative Laila De Lima sa affidavit po ng ating mga Marines? Ay, hindi po totoo yun, no? Medyo malayo yung kanilang interpretation doon sa aking sinagot sa isang interview. Dahil, number one, yung si now Congresswoman Laila De Lima ay positibo nilang sinasabi na nakita nila na tumanggap nga. Pero inamin ko naman na yung pagkakamali ay yung naisama ang pangalan niya sa listahan ng mga Congress members, no? Dapat nandun siya sa subtopic na ICC operations dahil ang tingin ko ay doon siya na involved sa ICC operations, pero dahil nga miyembro siya ng Kongreso, naisama yung pangalan niya doon sa mga listahan, no? Her name was lumped into the list of members of Congress na sa ngayon naman ay miyembro na siya ng Kongreso. So, if anyone claims that is a mistake, that is an innocuous mistake. The substance is that nakatanggap naman talaga siya. Attorney, walang iniwan to, no? Doon sa sitwasyon naman kung saan pinangalanan ng isang Senator Erwin Tulfo na kung saan ang pangalan niya di umano nung tumanggap din ng pera at dinilibiran ng pera ng mga sundalong ito ay congressman pala ang isang Senator Erwin Tulfo. Oo, pero nabigyan kasi siya ng congressman pa lang siya. No? At nung senador na siya ay nabigyan din kasi. Okay. So from congressman to senator, meron. Oo. At Kaya meron nandun po yung konting nuance. Saan ko siya ilalagay, sa senador ba or congressman? Kaya yung pangalan niya nasa listahan ng congressman, pero nandun din siya sa listahan ng mga senador. Kasi nabigyan nga siya noong congressman pa lang siya.
at nabigyan siya noong senador na siya. Attorney And then- Levy, no? Kuya. Yeah, Attorney Levy, before we go into the nitty-gritty of the affidavits at saka yung mga claims ng mga affiants, no? Just to get this out of the equation. Kasi nga, katatapos lang po noong confirmation of charges hearing doon sa ICC concerning the charges filed against former President Duterte, no? At sinabi mo sa press con at na-contain nga dyan sa affidavit ninyo yung ICC na bahagi. Have you now filed or sent a copy of that same affidavit to this ICC or merong isang bagong affidavit na yung ICC involvement lang ang nakapaloob at na-file nyo na rin yan sa Office of the Ombudsman. So, ano na po ang estado ng dalawang affidavits at yung sa ICC nga? Oo. Pareho pong affidavit ang ibibigay natin sa ICC at saka sa lahat ng member states, no, ng ICC. Kaya kasalukuyan po ay nagre-reproduce po tayo ng medyo maraming kopya, no, nung kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay. Dahil principally gusto naming bigyan ang ICC mismo yung United States, yung US Department of State, Russia, Israel, China, at saka yung iba pang member states nga na marami-rami rin sila. I think 215 o 115 na states po yan. So, nagre-reproduce lamang po kami at kailangan din po naming ipa-authenticate yung bawat kopya. Ipapa-authenticate po namin yan sa ating sa Foreign Affairs Department natin dito sa Pilipinas at saka ipa-confirm din natin sa kanilang legation or missions, no, yung foreign missions ng iba't ibang bansa na nandito sa Pilipinas. Meron po kasing authentication process para yung ibang gobyerno ay i-recognize nila as authentic yung document na ating ibibigay sa kanila. Attorney Levy, aabot ba bago matapos o magdesisyon yung ICC doon sa confirmation hearing? Ay, sorry po, pero yung ginagawa po kasi namin ay independent po sa mga stages na nangyayari sa ICC. Hindi po namin, ako mismo, recently lang ako ina-update ko ang sarili ko na at kagabi ay nalaman ko nga na may confirmation hearing sa charges pala the past days, etc. So hindi po namin kasi ina-align yung ginagawa namin doon sa nangyayari sa ICC. And I think that is my point, no, na sinasabi nila politicized daw ito, gawa-gawa daw ito ng mga nakalinya kay Duterte. Gusto ko pong linawin na ginagawa natin po ito dahil bilang isang Pilipino ay gusto ko ring protektahan ang sovereignty ng ating bansa at sa pamamagitan niyan ay lahat ng Pilipino, no, past, present or future leaders of the country will benefit from a legal protection from the invasive, no, or intrusive assertion of jurisdiction ng ICC sa atin dahil wala na po So, yun po, wala pong ito, walang color politika. Ang intention lang namin dito, dalawa talaga. Una, ilabas yung katotohanan tungkol sa pagnanakaw. At pangalawa, saan pumunta yung ninakaw nilang pera. And by accident, nasabi ng mga dating sundalo na may mga malaking portion pala rin ng pera na dinedeliver nila ay napupunta dito sa sinasabi nilang ICC operation. Kaya naisama lang po itong ICC operations na ito. Attorney, naiintindihan natin, no, na okay, walang politika yan, pero yung mga taga-suporta, milyon-milyon na taga-suporta ni PRRD at saka ni Vice President Sara Duterte. Siyempre, inaasahan niyang detalye niyan. Lalo't lumilitaw na ultimo yung prosecutors ng ICC bayaran, ultimo yung prosecutors ng ICC ay nakukurap at na tumatanggap ng pera.
Ang tanong ngayon, kung alam ko, hindi nyo hinahabol yung deadline dahil ayaw nyo mapolitika. Kung sakali kung maisumite na yan, yung sinasabi nyo, authentication, lahat ng proper documentation, ano po ang magiging bigat nito? Ano magiging timbang nito sa kasong kinakaharap ngayon ni PRRD? Palagay ko po ay magkakaroon ng duda, no, doon sa kanilang proseso ng pag-iimbestiga. Dahil makikita natin na there was no bona fide investigation na isinagawa dito sa Pilipinas dahil nga nung sinasabi nila kung sino yung mga ini-interview lamang ng mga investigators na ito at ang kasabay niyan ay yung kung sino lang pala ang pinapatawag ni Sunny Trillanes na interviewin nila, magpapakita na hindi impartial, no, yung mga investigators. So it will have an impact on the report of the ICC investigators itself, no, or themselves. Dahil nga parang in-identify muna nila yung kakasuhan nila bago sila maghanap ng ebidensya. At meron pa rin ho akong if I recall correctly, ay merong mensahe ang ICC prosecutors na nagsosolicit pa ng mga additional na witnesses laban kay dating Pangulong Duterte. Mukha yatang very irregular yon, no? Dahil bakit nagsampa na sila ng reklamo tapos maghahanap pa sila ng mga ebidensya o saka pa lang sila maghahanap ng ebidensya. So, very irregular po ito. And I hope the pre-trial chamber of the ICC will be able to look through the allegations of the ICC investigators or the office of the prosecutor, no? Palagay ko merong impact naman ito kung sakali. Pero I think there is enough time dahil yung decision, I think, ng ICC pre-trial chamber ay lalabas sa September pa or baka September pa ang start ng kaso kung sakali. So, medyo mahaba pa ang panahon para pag-aralan din nila itong isusumite natin sa ilang mga araw lamang na lilipas. Kuyang, you have question? Yes, Attorney Levy, no, setting aside the ICC implication dito sa mga affidavit nito, let's do a deep dive doon sa mismong affidavit at doon sa mga mismong circumstansya ng mga affiants, no, in this case, the former military officers. Kasi nga, imbes na yung laman ng kanilang mga akusasyon ang pinag-uusapan ngayon, at sinasabi nga nila na merong plot, no, quote unquote, ng isang destabilization. Pero sa tingin natin kasi bilang isang mamamayan, ang kini-question kasi nila kaagad ay yung credibilidad mismo ng mga affiants, no, nang nag-execute ng affidavit, yung credibilidad mo bilang isang abogado. And in fact, pati na po yung credibilidad ng isang obispo na tumistigo at nag-advocate bilang witness doon mismo sa affidavit. Can you walk us through and can you tell us paano ho ba, ano ba yung proseso at paano ba i-determine, no, ng isang hukuman, in this case nga, the ombudsman, kasi nasa ombudsman pa yan, ano ba yung mga merito na dapat nating tingnan at maintindihan? Yun ang problema, no, dahil may mga opisyal tayo, katulad ni Senator Ping Lacson, medyo nalulungkot ako sa mga pahayag niya dahil kung ikaw ay isang investigador, no, you should not only be impartial but should appear impartial, no, because the integrity of the process is as important as the result itself of the exercise. Parang meron na siyang prejudgment. Sa aming mga abogado, pagka yung huwes ay nagsasalita na kaagad about credibility, inconsistency, etc., kailangan siyang mag-inhibit o kailangan siyang ipa-inhibit
dahil prejudgment yon. At sa practice, yung credibility ng isang witness ay nasusukat lamang pag nagbigay na siya ng testimonya niya. Dahil kailangan mong obserbahan yung kanyang demeanor. Kailangan mong pag-aralan yung mga sagot niya sa mga katanungan mo, yung searching questions. Hindi pa ho nangyayari yan, sinasabi na nilang questionable yung kanilang integrity. At ang basehan lamang nila, di umano, ay yung statement na yung 18 daw ay Marines. Hindi naman po namin claim na yung lahat ng 18 ay Marines. Maliwanag sa kanilang affidavit na 2 ang konektado sa Philippine Army before at 16 lamang ang former Marines. Ngayon, may mga statements din ang Philippine Marine Corps at saka yung Philippine Navy na 4 daw doon sa 16 ay hindi totoong Marines. Tapos naglabas sila ng bagong official statement na 2 daw doon ay hindi official Marines. Totoo naman kasi 2 dating Army at pinapanindigan po namin na 16 ay dating membro ng Philippine Marines. At handa naman kaming ibigay yung kanilang individual na serial number. Ito na nga po, no? Kasi malaking tulong ho sana ang mainstream media para sa pagpapalaganap at pagpapahatid ho ng mensaheng na ibigay ng ating Marines at kayo na rin po na kanilang natumindig at sinamahan din sila sa laban na to, no? Pero balikan ko lang po kanina, tinanong ho natin, nasaan ang pera? Kasi unti-unti po naglabasan ng mga denial mula kay Secretary Anyo, meron po siyang nilabas. Si Representative Benny Abante ay naglabas din po. Si Trillanes ho ay nagsabing kayo'y hahabulin. Ang AFP meron din pong palabas na denial na they categorically deny na sila ay nakatanggap. I believe, correct me if I'm wrong, I think also Senate President Tito Soto also said na dininay nga niya na wala siyang ano. At ang na-highlight po ng media yung mga denials. Questioning po now the credibility o yung sustansya ng laman ng affidavit ng ating mga Marines. Oo. Ako po ay naiintindihan ko yung kanilang initial na depensa, no? Pero gusto kong i-emphasize na itong mga 18 na dating sundalo ay matatawag nating eyewitnesses. Nakita nila yung pagdating ng mali-maletang pera sa bahay ni Saldico sa Valle Verde. Dahil nandoon sila at kasama sila sa nagbuhat, no? At nandoon sila, kasama rin sila noong trinansport ang mga mali-maletang pera na ito galing sa Valle Verde papuntang Horizon Homes na doon nakatira si Saldico. At from Horizon Homes, alam din nila, nandoon sila, nakita nila na sila yung nagbababa ng mga maleta na ito, sinasakay sa sasakyan at dinadala nila kung saan ipinapadala ng kanilang amo. So they are eyewitnesses, no? Or they were. Or they are eyewitnesses. Now, tatanungin nila, nasaan yung ebidensya? Nasaan yung pera? Aba, dineliver nga nila eh. Wala sa kanila yung pera. Pangalawa, ano yung pruweba na nag-deliver sila? May mga ilang pictures na po kaming pinakita at saka yung mga addresses. Alam niyo po sa Forbes Park, halimbawa, hindi naman ho basta-basta makapasok ka sa isang bahay. Totoo. Para mag-deliver ng mali-mali o ng anuman, kahit anuman, kung walang pahintulot yung may-ari ng bahay, no? At during that time, wala naman sa isip nila na darating sa punto itong ginagawa nila. Kaya hindi naman nila kailangang i-record noon na parang diary na sa araw na ito, sa oras na ito, ay nagdala kami, etc. Katulad din po yan sa isang ordinary na crime, no? May nakita kang sumaksak. Si Pedro, sinaksak si Juan. Hindi ho naman nilalagay sa diary yan eh. Nilalagay mo sa affidavit na nakita mo si Juan, sinaksak si Pedro, ganon. Eyewitness ka. So, sinasabi naman natin na bilang eyewitness, yung credibility nila can be tested only
during a searching questioning, no? So, yun ang gawin ng mga mag-iimbestiga, yung Office of the Ombudsman, yung Senate Blue Ribbon Committee, kung meron silang ganang imbestigahan ito, doon nila tanungin at itest yung credibility ng mga witnesses na ito. Hindi sa ngayon dahil napakaaga pa po at nahahalata lamang na nagkakaroon kayo ng prejudgment. At Attorney Levy, nakilala ho kayo ng publiko ng sambayan ng Pilipino dahil kayo ang naging abogado ni Benhar Luis sa PDAP scam. Ang tanong ko muna, paano nyo kukumpara yung pagtrato ng Aquino administration sa iskandalo sa PDAP kumpara naman ngayon sa pagtrato ng Marcos administration sa iskandalo dito sa flood control at yung pag-deliver ng mga mali-maletang pera? Alam nyo, noong panahon na yon 2013, ang naging saving grace ng effort natin sa pagbunyag ng PDAP scam ay yung Philippine Daily Inquirer at saka yung Rappler noon, no? Dahil bago ko isangguni ito sa Department of Justice, ay una ko nang ibinahagi kay Ginang Leti Jimenez Magsanok, yung editor-in-chief ng Inquirer noon, at sa Rappler, no? At ang sabi ko sa kanila noon, ang pakiusap ko, ay i-validate muna nila yung mga dokumento na ibinigay namin at wala muna silang ilalabas kung maaari dahil at that time, campaign period. At sabi ko, baka sasabihin lang ng mga involved dito na paninira lamang. Kaya kung mapapansin ninyo ay July na of 2013 lumabas ang unang article tungkol sa PDAP scam na yan. Samantalang March pa lang, if I'm not mistaken, February pa lang ay ibinigay ko na sa nasabing mga individual yung mga dokumento at March 8 ay kinausap po si dating DOJ Secretary Laila De Lima. At nung nakita niya yung aking summary at yung example ng mga dokumento, ay sinabi niya sa akin, Levy, can you give me time to first brief the President because this is big, sabi niya. So, sige ma'am, okay lang, hintayin ko yung abiso mo. And true enough, after a week, ay tinawagan niya ako at sabi niya, puntahan mo ako dito sa opisina ko sa DOJ. At bago ako pumasok sa kanyang opisina, ay binigay ko na, pinareceive ko na yung transmittal letter at saka yung summary, no? Sa kanyang chief of staff, I think Attorney Cathy. So, nireceive na niya. Kaya nung nagharap kami ni Secretary De Lima noon, ang sabi niya sa akin, Levy, ang sabi ni Pinoy, this is big. And na-interrupt siya kasi may tumawag at tinuturo niya si Pinoy, sabi niya. So, ang sabi ko naman, after the call, wag ko na lang i-share muna dito yung narinig ko dahil dinig na dinig yung pag-uusap nila, ay ang sabi ni Secretary Laila De Lima noon ay, Levy, pwede wag muna ngayon, sabi niya. Narinig mo naman, ma'am, bahala na kayo dahil ibinigay ko na sa chief of staff mo, pinareceive ko na. So medyo nakuha siya ng konti. And true enough, kung maalala ko, April April yata yon ay dinismiss ng DOJ yung aking mga reklamo, including the illegal detention case na isinampa ko laban kay Ginang Napoles. Kaya naman after the election ay yun nga, mga July na yata yun, lumabas yung unang article ng Inquirer at nag-file din ako ng motion for reconsideration doon sa dismissal ng DOJ. At dahil doon sa paglabas ng Inquirer, nagkaroon ng 1 million March noon, no? 1 million peso March yata ang tawag doon. At biglang grinant ng DOJ yung aking MR at naniwala sila na merong PDAP scam at merong illegal detention case laban kay Napoles. Pero eventually, I think it was the Aquino administration that is responsible in interdicting, no, the effort of citizens to contribute in fighting corruption in
against high government officials dahil 14 yun na senador naibigay kong reklamo sa DOJ noon at saka 109 laban sa 198 congressmen at kung hindi ako nagkakamali 4 o 5 cabinet secretaries yan. Pero makikita natin na eventually na out of the 14 ay 4 lamang na senador ang nakasuhan. Of the 198, I think only about first case noon was 25 members of Congress or House at saka may additional na 5 lamang. So hanggang 30 lamang. At ang sinasabi ko na mukhang responsible ang Aquino administration ay ang very strategic na kanilang ginawa. No? Sinarado nila yung mga conduit agencies of government na dinaanan ng PDAF scam. Sinara nila yon para ilibing din yung mga original na dokumento. Kasi ang iniisip nila noon ay kung isara natin ang NABCOR, NLDC, TLRC, Philippine Forest Corporation, pag maisara natin yan, wala nang mag-o-authenticate ng mga dokumento na hawak namin. Yun ang iniisip nila noon. Pero bago pa naman po yun ay nakakuha na kami ng certified true copy. At saka yung COA nga noon ay meron din silang kopya, no? So, at maraming personalidad doon na na-involve sa PDAF scam. Meron ding involved ngayon sa expose dito sa involving Saldico, no? So, yun sana yung effort natin na kung sineryoso noon yung PDAF scam cases, we should have been able to break the sense of impunity of high government officials at na-prevent na mangyari itong hinaharap natin ngayon na mas mabigat na problema. Pero ang nangyari noon, nakita ng mga politiko na kung sumama ka at kung hindi ako nagkakamali, 4 o 5 cabinet secretaries yan. Pero makikita natin na eventually na out of the 14 ay 4 lamang na senador ang nakasuhan. Of the 198, I think only about first case noon was 25 members of Congress or House at saka may additional na 5 lamang. So hanggang 30 lamang. At ang sinasabi ko na mukhang responsible ang Aquino administration ay ang very strategic na kanilang ginawa. No? Sinarado nila yung mga conduit agencies of government na dinaanan ng PDAF scam. Sinara nila yon para ilibing din yung mga original na dokumento. Kasi ang iniisip nila noon ay kung isara natin ang NABCOR, NLDC, TLRC, Philippine Forest Corporation, pag maisara natin yan, wala nang mag-o-authenticate ng mga dokumento na hawak namin. Yun ang iniisip nila noon. Pero bago pa naman po yun ay nakakuha na kami ng certified true copy at saka yung COA nga noon ay meron din silang kopya. No? So, at maraming personalidad doon na na-involve sa PDAF scam. Meron ding involved ngayon sa expose dito sa involving Saldico, no? So, yun sana yung effort natin na kung sineryoso noon yung PDAF scam cases, we should have been able to break the sense of impunity of high government officials at na-prevent na mangyari itong hinaharap natin ngayon na mas mabigat na problema. Pero ang nangyari noon, nakita ng mga politiko na kung sumama ka sa administrasyon, you will save yourselves, no? You will be able to they were able to save themselves by aligning with the administration. At ganun ang nangyayari ngayon. Yun yung nakita nilang formula. Kaya makikita po ninyo, no less than the organs of the Republic are involved in suppressing or in, pigilan na lumabas ang katotohanan. Attorney Levy, una nyo na pong nasagot ito sa press conference po the other day, no, na ang punot dulo po ng korupsyon ay si Bongbong Marcos. Siya po ba ay kasama sa listahan ng Napoles sa PDAF? Kasama po siya kung
titingnan natin yung affidavit ni Ginang Napoles. Kasi noong nakadetain si Ginang Napoles at nadala siya sa ospital ng Makati, ay pinuntahan mismo siya doon ng ilang kawani ng Department of Justice at nakumbinsi siya na gumawa ng isang affidavit niya. And I think it is available from open source, no? At nandoon yung pangalan ni ngayong kasalukuyang President BBM. Kasi po nabanggit nyo kanina, no, yung mga napangalanan nyo noon, siya muling mga kumikilos ngayon. The same case with then DOJ Secretary Laila De Lima, na ngayon naman po ay nasasangkot sa listahan or affidavit na meron po ang ating mga Marines. Was there ever or is there ever an attempt from her side to communicate with you and say, Levy, stop this? Meron po ba? Wala naman. Or Oo. nawala Wala yata? naman po. Oo. Kasi alam ni Secretary Laila De Lima ang aking, I think, she has a glimpse of my personality because if I remember correctly, I was with her in an election case before. We were collaborating. So I knew her way back. Earlier than 2006 when we handled together an election case before the COMELEC and before the House of Representatives Electoral Tribunal. At we worked together also during the PDAF scam cases. At isa nga yan po yung medyo nagkaroon ako ng somehow reservations, no, sa kanya dahil ang gusto nila noon ay i-prioritize lamang yung 2007 to 2009 na mga PDAF. Ang isinabmit ko kasi sa kanya ay yung 2001 up to 2013 na PDAF scam anomalies, no? Pero ang sabi niya, tutukan lang natin itong 207 to 209. So, I oblige, no? Nag-cooperate ako na yung pinagawa naming affidavits ng mga witnesses focus only on 207 and 209. Although, we submitted to her the documents pertaining to the entire period of the PDAF regime, no? Kasi dati CDF, naging PDAF. And then, nung nag-file na ng kaso, una 3 senador at saka 25 na congressmen. At tumigil na po sila doon. Tapos merong sinampa yung ombudsman na I think additional 5 cases against members of the House at saka 1 case against a former senator, no? So naging 4 yung mga senador and tumigil na sila doon. So, bakit tumigil sila? And to think, ma'am, no, na yung sinumite ko sa kanila ay hindi lamang patungkol kay Ginang Napoles. If I remember correctly, there were 7 Napoles-like, no, na pareho ang business scheme. Ang inumpisahan pa lang namin yung kay Ginang Napoles. Papaano yung 6 other Napoles-like na ang maalala ko, ang isa doon ay mas malaki ang binibigay na komisyon sa mga mambabatas, parang 70%. Samantalang si Napoles lamang ay 60% kadalasan, no? Very limited yung 70% ang kanyang binibigay. Attorney Levy. Hindi po tayo napapakiusapan kasi pagdating sa malalaking korupsyon. Maraming salamat naman po. Marlon. Balikan ko lang po yung kay Bongbong Marcos. Sabi nyo, kasama siya ron sa PDAP scam, sa Napoles scandal. What went wrong? Bakit yung hindi siya nakasuhan? At ano ang partisipasyon ng isang Maya Santos? Ang pagkakaalala ko yung si Maya Santos, ang unang o isa, no, sa mga naunang ginamit nila na tulay kay Ginang Napoles. And eventually, merong isa pang babae. I think, I cannot recall her name now, no? But, and then, may mga kwento na yung mga witnesses natin na hindi na sila dumaan sa intermediaries at sila mismo yung kumausap kay Mrs. Napoles, no? May mga ganong kwento.
I think hindi siya nasali dahil 2007 to 2009 lamang ang ibinigay na mandato sa amin ng DOJ at saka ng Office of the Ombudsman. Kasi sa Office of the Ombudsman naman, kinausap ako ni dating Ombudsman Carpio Morales at ang sabi niya, Levy, in Ilocano, no? Kinausap niya ako sa Ilocano. Pero ang sinasabi niya essentially, Levy, mag-focus lang muna tayo sa 207 to 209 dahil kung ipaprocess natin lahat ng nasa inyo ay mabibilaukan kami dito sa opisina ko, sabi niya. So ako naman, naintindihan ko, kaya nag-focus lang po kami doon. Pero I want to make this clear, lahat po yan ng mga dokumento noon ay naisumite namin sa DOJ at saka sa Special Task Force ng NBI, no? Yung dokumento patungkol sa 14 na senador at saka about 198 na congressmen. Si Maya Santos, yung bagman ni Marcos Jr. doon sa PDAP scam. Opo, nagamit din siya. Kaya if you will recall, noong nanalo na si President BBM bilang Pangulo, ay naupo si Maya Santos sa Department of Agriculture, no? Dahil ang unang inappoint yata nila na secretary diyan Siya po ang hindi. unang. Meron siyang inappoint na maikli lang, tinanggal din nila eh. Pero dati ng DA secretary po 'yon. At inappoint din nila na magtrabaho si Maya Santos doon. But it was very brief, no? Maybe about 4-6 months only and tinanggal na rin siya. Magkano ho ang kinita ng isang Bongbong Marcos noong panahon ng PDAP scandal? Hindi ko po maalala ngayon kasi 100? I think it's around 100. Di po, ang palagay ko na pumasok kay Napoles is around 200 po yata eh. Kung hindi ako magkamali pasensya na kayo. Pero it should be more than 100. The questions, Attorney Levy, Yung although... po yun ang ibig ko pong sabihin, about 100 to 200 million of PDAF, yung Fund. pondo ng PDAF, ang idinaan nila kay Ginang Napoles. Yes. We were asking, although these are of public records po, but only to establish na ever since ngayon na presidente na siya at meron hong mga ganyang corruption under his leadership, gawain na po noong pang siya ay, senator po ba siya nito o congressman? Congressman po, ano? Senator. Senator Senator na siya during the ano. Yes, Kuya Ibi, you have a question? Yes, Attorney Levy, no? Ninarrate mo sa amin, no, na itong talamak na corruption at systematic at systemic na pangungurakot at pagnanakaw sa ating gobyerno goes back, no? And even before Pinoy's time. And you said to us na halos pare-parehong mga tao na rin, no? Ang may mga bagong players, may mga old players. At sinabi mo rin, no, na nag-interdict itong Pinoy administration noon. Nag-imbestiga sila, tapos biglang huminto. At nakikita din natin yan dito sa Bongbong Marcos administration. Nagbuo sila ng ICI, nag-imbestiga yung Blue Ribbon Committee, pero pag umabot na sa mga pangalan na sa tingin natin ay siyang may kinalaman sa pagnanakaw na ito, ay biglang pinuputol at biglang naiiba yung naratibo. Which means, ang daming tao, malalaking tao, na involved dito. Mula kay Pinoy hanggang kay Bongbong Marcos. Ano ngayon ang preparasyon? Yung personal mo at yung pamilya at yung mismong mga witnesses natin ngayon in terms of security. At ano na nga ba ang estado nila ngayon sa kanilang mga banta sa buhay kung meron man silang natatanggap na? Meron naman po mga threats, no, bago pa sila lumabas dahil mukhang nalalaman na ng ibang mga individual na nagnanais na pagtakpan itong malaking pagnanakaw na ito, no. Pero ang sinasabi ko sa mga dating sundalo
ay we should live a normal life kasi tama naman ang ating ginagawa. Parang hindi yata tama na tayong gumagawa ng tuwid, tayo pa ang natatakot. At yung mga magnanakaw na yan, sila pa yung nananakot. Parang baliktad po yata. So, sabi ko, we should, it should be our mindset na normal lang tayo, no? Pero we observe also adequate security measures para, alam mo na, may pera yung ating mga napangalanan at meron din silang impluensya, no? And sa totoo, ito, first time kong maibahagi ito sa publiko nung isang gabi lamang, no? Ay merong pinasok na 3 bahay ng mga dating kasamahan nila, no? Mga dating empleyado rin ni Saldi Gutesa. At ang report sa akin ay merong isa sa Cagayan Valley, merong isa sa Iloilo, at hindi ko matandaan yung isang lugar na kung saan ay pinasok, no, ng mga nakabonet yung bahay nung dating kasamahan nila. At wala namang kinuha or whatever, basta pinasok, siguro nagpakita, may bonnet. Ganun po ang natanggap kong report nung isang gabi. Yung mga pinasok na yun, hindi sila mga sundalo, no? At hindi sila parte ng 18 na Hindi po kasama doon sa 18. Hindi rin po kasama yung... Pero sa ngayon, ayaw ko munang magbanggit doon sa mga susunod, no? Kung ilan o whatever. Pero malaki po yung aking paniniwala na yung mga ibang nakausap ko po noon ay susunod din sila. Attorney Levy, naniniwala pa rin po ba kayo? Because you always say no na nag-iingat ho kayong pangalanan ang mga involved po na media personalities na nakatanggap ng, sabihin na nating envelope man po yan or paper bag man po yan, small, medium, large po yan na maleta, ano. Because the very nature po ng media is public and mas expose po sila sa publiko. Lalo ngayon pong merong mga nagpaparatang na sila po ay humipo ng kaban ng bayan. Naniniwala pa rin po ba kayo na hindi po dapat sila mapangalanan? Ako po ay ganito, no? Sa aking personal na pananaw, yung tinanggap na pera ng media personality ay hindi niya tatanungin kung saan nanggaling yung ibinayad sa kanya kasi meron din siyang serbisyo, no? So hindi niya tatanungin kung nakaw ba yung ibinibigay sa kanya. Pero ang trabaho niya ay of course kasama yung fake news, paninira ng mga ibang tao at sa ngayon ay biktima na nga kami ng mga fake news, no? Pero kung sa tamang forum, kung ang ombudsman later on magtanong or ang Senado man o ang House of Representatives ay magsagawa ng isang investigasyon at may magtanong sa mga dating sundalo na ito kung sino ang mga yan, ay magsasabi sila. Okay, ganito lang. Handa po ba kayong humarap sa Blue Ribbon Committee hearing since nag-file po ng resolution si Senator Amy Marcos na buksan ang kasong ito? Yun nga po ang isang agam-agam namin ngayon dahil nung una ay handa naman kaya nga sila gumawa ng isang pinagsamang sinumpaang salaysay. Yung pinanotaryo nila ay isinapubliko na nila yon dahil naging public document na yung kanilang pinirmahan, no? At ibinigay na rin namin sa ombudsman. Pero kung ang Senate Blue Ribbon Committee ay magnanais na imbestigahan ito, ang agam-agam namin, yung chairman, si Senator Ping Lacson, ay nagsalita na questionable, dubious ang mga karakter nito, marami sa kanila ay dishonorably discharged. So, meron na siyang bias kaagad Pero gusto kong ipaliwanag kay Senator Lacson at naiintindihan niya ito, na pag sinabi mong dishonorably discharged ang isang sundalo, maraming ibig sabihin nun, malawak. At yung ilan sa kanila, merong binabantayan na pasyente
na miyembro ng kanyang pamilya at hindi siya nakabalik ulit para mag-report. At dineclare siya na AWOL or absent without official leave. At dahil dyan ay you will be separated from the service at makakategorize ka na dishonorably discharged. So hindi naman ibig sabihin po ito na nagnakaw sila o nang estapa sila o nakapatay sila ng tao kasi very broad yung dishonorably discharged, no? At because of that term nagkakaroon tuloy ng masamang impression na itong mga dating sundalo na ito ay nagnakaw. Hindi naman po ganon, no? At pinapanindigan namin na 16 sa kanila ay former Marines. Attorney, balikan ko lang yun sa mainstream media. Since naikumpara mo rin naman doon sa PDAP, tinulungan ka kahit papano, nilabas sila yung istorya, particular yung PDI and Rappler. Kasama ba sa listahan ng mga tumanggap na media yung PDI, Rappler, PCIJ at ilan pang mainstream media? Wala naman pong ganon, no? Ang sinasabi nila yung media operator, ito yung in charge sa pagbibigay ng pera sa mga media practitioners. At hindi na nila alam yon kung sino ang binigyan. Ang alam nila yung tatlong media operators na nakikita nilang binibigyan at tumatanggap naman. Yung Philippine Daily Inquirer po kasi noon ay ang editor-in-chief si dating ginang the late Mrs. Leti Jimenez Magsanok, no? At saludo ako kay pero wala na siya dito. Hindi ko na rin po alam kung ano ang nangyari sa Inquirer after Mrs. Leti Jimenez Magsanok. Attorney Levy, no? Dito ngayon sa ginagawa ninyong expose at maihambing natin sa PDAP scam na expose mo noon na very explosive din, mukhang nag-iba na yung landscape, no? At sabi mo nga, no, doon sa panahon ng PDAP scam, nandun pa yung integridad at yung Inquirer at yung Rappler na siyang nagpalaganap, no, ng balita na yon. And I would think, no, na yung simbahang Katoliko ay nasa poder mo rin noong mga panahon na yon na nag-e-expose ka sa PDAP. Ano pong masasabi nyo na sa panahong ito parang nabaliktad na eh? Sa panahong ngayong ito, yung mga mainstream media na yan ay parang sila na po ang gumigiba sa iyong legasiya at sa iyong kredibilidad. Yung simbahang Katoliko ay parang pipi, no? At bingi sa mga anong tawag dito, napakalaki at napaka-controversial na mga expose na ginagawa ninyo. Ano pong masasabi ninyo at pwede ho ba kayong mahingan ng opinion at pananaw? Bakit nagkaganito po tayo? Dito po sa media or yung fourth estate na sinasabi, siguro magkaroon tayo ng batas dapat na ilimit yung ownership ng isang tao sa mga mainstream media na ito. Kasi kung makikita po ninyo ngayon, ay ilan lamang na mga tao ang nagmamay-ari ng napakaraming mainstream media outlets, yung print at saka TV, no? Kung titingnan nyo ngayon yung ownership ng mga yan, kontrolado na rin ng ilang mga politiko, no? So kailangan siguro tayong magkaroon ng legislative measure, no? Curative legislative measure para walang politiko na magkaroon ng economic interest sa mainstream media na ito, no? O kahit dito sa yung ano ba dito, yung may Social media. radio, Social media. pati sa radio, no? Pati sa radio. Traditional Oo, and kasi- social media. Traditional kasi media. kung ilang tao lamang na politiko pa ang nagmamay-ari ng economic interest sa mga ito, ay siyempre naman, mai-impluwensyahan. They can
not only shepherd but shape the public discourse to their liking, no? Pangalawa, dito sa ating Roman Catholic Church, I heard what Archbishop Soc Villegas stated during his sermon, na ang sabi niya, all the faithful must unite to fight corruption. At napakaganda pong statement yon. At ang masasabi ko po ay Archbishop Soc Villegas, nandito po ang 8 dating sundalo na sinasamahan ko na nag-expose ng corruption, at sana pakinggan nyo kami, no? Scrutinize our motive if you want. You scrutinize the information coming from these eyewitnesses, at handa po kaming sumailalim sa inyo at tuparin yung sinasabi ninyo na all the faithful must unite against corruption. Wala po dapat tayong pinagtatakpan. Attorney, bago po tayo pumunta sa last few questions natin, no, mag-engage lang po kami ng isang question mula sa netizen po, sa isa sa mga viewers natin. Here, si Kael said, Attorney, I know you would like to give due process a chance, being a member of the bar yourself, but with what has transpired, do you at least have a contingency plan in case due process no longer works? Alam niyo po ay napakabigat na katanungan yan, dahil as an observer or even a student of political science and economics, nakikita ko po yung seryosong sitwasyon ng ating bansa ngayon. At what I dread now is a political phenomenon that may happen to our republic, yung tinatawag na disengagement from the state. Ang ibig pong sabihin, yung mga tao ay ayaw na nilang makialam kung ano man ang nangyayari sa ating bansa. At ang patutunguhan niyan ay dadami ang mga tao na ayaw nang magbayad ng buwis, hindi na sila sasali sa mga halalan dahil yung ating halalan ay questionable na ang kanyang integridad, and so many other reasons, no? At makikita ninyo yung ating mga institusyon. Under our republic, we have the 3 great branches of government, yung executive, legislative, judiciary, and lahat may question eh. Ako, handa akong magsabi na meron tayong mabigat na problema sa ehekutibo dahil ehemplo nito ay yung 8-point agenda ng kasalukuyang administrasyon ay hindi lang natutupad kundi nababalasubas pa at nagde-deteriorate ang mga importanteng sektor na ito na gusto sana nilang iangat, no? Pangalawa ay involved siya sa sa mismanagement ng ating pera. Halimbawa nito, pinirmahan niya yung maraming 3 magkakasunod na General Appropriations Act na napakadami doon yung unprogrammed appropriations. Pero alam niyo po yung unprogrammed appropriations ay ibig sabihin nun, hinuhuli yan na pondohan. Yung mga line item expenditures, yun dapat ang unang pinopondohan. At kung meron pang naiiwang pera, saka mo pa lamang pondohan yung unprogrammed appropriations. Pero ano ang ginawa ng ating presidente? February pa lang of the fiscal year ay inuna na niyang pinondahan yung mga unprogrammed appropriations, no? So, palpak ngayon ang ating executive branch. Dito naman sa legislative branch ay makikita naman ninyo, matagal na nilang sinurrender ang kanilang supposedly policy-making power. Halimbawa, yung sinasabi nating constitutional power of the purse. Bakit po yung executive ang nagbibigay ng NEP, no? Yung National Expenditure Program? Dapat nga po, naging practice lang yan eh. Pero dapat nga po ang Congress ang gumagawa niyan eh, at sila ang naghihimay-himay. Pero at pangatlo, hindi ka pwedeng maging Senate President o
speaker kung walang basbas ang ating presidente, no? So may problema ang ating legislative branch. Dito naman sa judiciary, si Ombudsman Crispin Remulla mismo ang nagsasabi na ang sabi niya, bantayan natin ang judiciary natin dahil sila mismo ang ating problema, yung mga justices. So, ang sinasabi ko po ay meron tayong problema sa ating institutions dahil yung mga taong nagpapatakbo sa mga institusyon na ito ay problematic. Parehong elective and appointive na mga nagpapatakbo ng ating institusyon ay hindi natin maaasahan. No? Saan ngayon pupunta ang tao? Katulad ngayon, binubunyag namin yung katiwalian. Pero ang sinasabi ni Senator Lacson kaagad ay, konektado yan sa destabilization. Ay, pamumulitika yan. At tinatakot pa niya kami. No? Siyempre, itong mga witnesses na ito, ordinaryong mga Pilipino lamang, meron din silang kaba. Hindi naman sila yung taong walang takot natatakot din sila. At yan ang lagi nilang tinatanong sa akin, Sir, paano kung kasuhan tayo? Di harapin natin, kayo, ano bang plano nyo? Sir, paninindigan namin yung sinabi namin. Pero meron tayong investigador na nananakot mismo sa mga tao na witnesses. Saan po tayo pupunta? Kaya yun yung tinatanong ko Sa ganitong mga sitwasyon, saan natin idudulog ang ating reklamo kung ang nasasangkot ay mga matataas at makapangyarihang opisyal ng gobyerno? Saan po tayo pupunta? Hindi lang sapat na pumunta sa kalsada So, yun po ang mabigat na problema na hirap akong sagutin dito sa katanungan na ito kung ano ba ang dapat na contingency plan kung walang mangyari dito sa ating reklamo. Napakahirap pong sagutin. Ito mas mahirap na tanong, Attorney Levy, no? At we hope to elicit from you your honest answer. Is the Philippines a failed state? Palagay ko ay nasa precipice na po tayo ng isang failed state. Nasa precipice, nasa bangin na po tayo, you mean? Yes, malapit na po. And what would it take para maitulak na ang buong bansa at mahulog na nga sa bangin, sa malalim na bangin na bilang isang failed state? Alam niyo po ay nakarinig ako ng mga kwentuhan na ito na nga, ayaw nilang lumabas yung mga pagnanakaw na ito. Lahat ng nagsasabi tungkol sa pagnanakaw ay tinatakot nila. At ang sinasabi nila ay merong isang grupo, yung tinatawag nilang third force, na kung may mangyari daw kay President Marcos, kung he will suffer from permanent disability or resignation or what have you, ay hindi nila ibibigay sa constitutional successor yung presidency, at yung so-called third force na ito ang aagaw ng gobyerno. At ang sinasabi nila ay we should have a hard reset daw, Hard reset. Nung tinatanong ko, ano ho ba ang ibig niyong sabihin sa hard reset na yan? Parang magkaroon daw ng isang transition government, transition council. At ang tanong ko ulit ay, sino naman ang mga tao that will comprise the transition government or the transition council? Ito, si mga ganito. Parang nakabasa po ako ng 41 na pangalan doon. Kaya ang sabi ko, ibig nyo bang sabihin, kayo-kayo na lang ang pumili ng mga tao na magpapatakbo ng ating gobyerno without the consent of the majority of the Filipinos? At ang sagot nila wala At ang nakikita ko ay because they have the money, the power, and the military connection to implement their plan, Kaya dito po ako nangangamba. Kaya sabi ko nga ay maging vigilant dapat ang ating mga kababayan at yung plano nilang ibaliwala yung constitution dahil ayaw nila yung constitutional successor. Ay kailangan magtulungan po tayo at magsama-sama so that as a nation,
we can cling on to that remaining fabric of our constitutional regime para magkaroon pa rin tayo ng rule of law, no? Meron pa rin tayong pinagbabatayan o pinagbabasehan na saligang batas.